Yan. Hello po. Good afternoon. So ito po yung update natin dun sa ating system. Bubuksan ko na po siya na ito po siya sa aming desktop. Property Management System. Bukas po natin. Ayan, may loading screen po tayo. Ayan, hintayin lang po natin mag-loading. Then maglalagin po tayo dito. So, ngayon, ang account na naka-default po natin is yung sa admin. So, password nito at ay admin lang. Pero pag isa-set up po natin yung application, pwede pa po yung mabago. Yung username at saka yung password ng admin sa inyong kagustuhan. Ayan. So, sa ngayon po, hindi ko muna ipapakita yung pag-setup. Ito lang po muna ang main functionality ng ating application. So ito, ito na yung resize version. Kasya na to dun sa mga monitor na kasize po nung nandun sa inyong hotel, dun sa may bukuhan po ng ating system unit. So makikita nyo itong pagkalagin po natin yung pinaka main form natin, pinaka main panel. So dito sa taas makikita natin yung room status, kung ilan yung available, ilan yung occupied, ilan yung for housekeeping, etc. po, and so on. Tapos kung sino yung nakalagin, kung sino yung currently na nakalagin. So ito yung user ID niya, name, and kung ano yung position. So admin. So dito po yung start ship para sa cashier natin. Pag mag-start ship na po, ayan, maglalagay lang siya ng ano dito, kung ano yung na-endorse sa kanyang cash after niyang mabilang. So ito yung starting po. Hindi ko muna siya ipapakita kasi po yung mga transaction ay nagawa ko agad nang hindi pa ako nakapag-start ship. So ito lang po muna ang main functionality ipapakita ko. So una muna itong sa rooms. So mapapansin niyo po, mayroon tayo ng mga countdown dito. Ayan, yan po yung mga na-time in ko na kanina. So yung iba po excess na ng 4 na oras, iba po excess na ng 3 oras. Ito po ay malapit nang matapos yung oras niya. So dito po yung countdown. Sa baba po ng countdown may makikita tayong label kung ano yung in-avail niyang hours, yung duration ng tagal niya. So 12 hours po ito. Ito naman pong iba ay 3 hours. Makikita naman po doon sa functionality. So pag tinignan po natin yung loob niyan, pag click po natin siya, si room number 2 halimbawa po. So makikita agad natin to. Ito yung check-in time niya, yung in-avail niyang hours. So yan ay code po. May hours code po tayo. Yun yung mga pag with add-on po. Pakita ko po sa inyo. Pag with add-on, katulad nito, siya yung may mga parang halimbawa with breakfast po. Yun. Tapos pag default po, yun yung wala. Wala lang siya. So 12 hours po yung countdown nito. Ito po yung check-out time dapat niya. So siya po ay excess time na. Excess na siya ng 3 hours and 8 minutes and tumataas pa po siya. So dahil po sa excess na siya, makikita rin siya dito sa ating billing na billing ano tag dito? Hindi, billing ano to? Outline. Ano ba yun? Sige yun po. Ito siya. Ayan. Makikita nyo excess 3 hours. 100 yung rate per hour ng excess po natin. Yun po yung nabanggit ko sa meeting. Then 300 na po yung total kasi 3 oras na po yung ano niya, excess niya. So kung abot pa po yan ng ano, alam po 12 hours, gusto niya po niya mag-extend, pwede niyo pong i-extend yan dito sa edit. I-edit natin, palitan natin to. Alam po gusto niya na ng 24 hours. So 24 hours na default, walang breakfast, or 24 hours na may breakfast. So mas maganda practice kung may add-on na yung 12 hours, may add-on na rin po yung 24 hours para hindi na rin po gulo yung try natin, ma'am. Ayan, 24 hours, i-update natin. Pag in-okay natin ito, mapapansin nyo may 8 hours pa siyang remaining kasi na-update na natin yung kanyang oras na from 12 to 24 hours. Siyempre nag-extend po yung client. Ayan po. So papakita ko rin po muna yung pag nag-check-in, pagbabalik po sa dito sa dashboard natin ito. Punta lang po tayo sa rooms. Click nyo lang po itong rooms.
And then, halimbawa po, pag nag-check-in, ayan, check-in tayo. So, pag nag-check-in tayo nang walang nilagay na oras, choose hours first muna. So, kung naging default naman pag hindi nagsabi si client, si customer ng oras, so 3 hours po ang default nyo lagi. So, ipiliin nyo na lang po. So, pwede naman siyang i-update anytime. So, check-in natin. Ayan. So, guest check-in. Automatic po. Ito, hindi po talaga ito nalabas. Ngayon lang, pinalabas ko siya para po nakikita nyo, nagpiprint siya. Pero papakita ko po yung printout. Ayan. Papakita ko po yung printout niya. So, pagka nag-check-in po, automatic magpiprint po ng ganito. Ito yung sinasabi nyo pong ibibigay natin sa bellboy. Ayan, yun yung check-out papel. Check-in pala, I mean. So, room number at saka yung oras ng pag-check-in po. So, ayun po. Then, yung details. Ayan, pwede nyo i-edit yung details dito ng customer. So, pag dinagdagan po natin ng guest count, halimbawa, 2 po sila o kaya 3 sila, mababago po yung presyo ng extra guest. Pag 3 po sila, so yung 2 po yung 2 count yung default. So, pag nag-3, ibig sabihin may extra guest na. So, kaya po nagkameron to ng 1. Then, ang price po niya, ang rate po niya is 100 pesos po. So, balik ko na lang muna sa default. Yan, para wala. Sige po pag gusto ng teka lang po. Ito nga ba yung kanina? Kung gusto po mag-order ng client, pwede nyo pong i-double tap lang to. Nakalagay naman po dito, double click an item to add ito guest orders. Dito po siya ma-add sa orders ng guest. So, kung gusto niya ng nilaga, dadagdagan lang natin po ng may lalabas pong ganito. Ayan yung ating lagayan ng quantity ng order. So, pagpalagyan natin po, lagyan natin ng isa. Ayan po, mapapansin nyo, nadagdag siya dito. Then, dagdag po tayo ng isa pa. Halimbawa po, piatos, gusto niya 2 piatos. Confirm po natin. So, yan, dito na rin po siya. 2 piatos. Huwag nyo na lang papansinin yung presyo kung mali. At saka yung pangalan. Yung mga sample input lang po namin yan. Kung mapapansin nyo, duration hours na ito yung presyo. Then, yung subtotal niya, yun yung total nitong lahat. Subtotal 600 ito. Pag po nagka-discount siya, guest discount, palagyan po natin senior. Mapapansin nyo, nagbago po yung guest type discount ng 10% kasi sa senior natin, automatic 10% po. Pero yan, nababago po yung, alam mo, nagbago po sa batas na tataasan yung discount ng senior o bababaan. Meron naman po yan sa settings, nababago po yan sa settings lahat. Pati yung rate po ng excess hours, extra guest, napapalitan po yan. Pati po yung rate natin dito sa pricing natin ng 3 hours, 12 hours and 24 hours. Pero ang lahat pong yan ay admin lang ang pwede magbago. So siya lang po makakita talaga ng settings. For the meantime po kasi nakalagin ay admin. Pag cashier po ang makikita lang nila is yung rooms, yung over the counter, at saka billings and invoicing. Pero kahit sige, kasama pala yan. Bali, 3 lang po makikita nila. Inventory, reports, and settings is admin na po yan. Admin na po lang ang makaka-access nito. So, example lang po, papakita ko yung sa settings. So, yung sa rates po natin, yan, ito po yung, pwede nyo mabago yung rates nyo. Alam po yung sa 24 hours, 1,350 yung default. Yung with add-on po dito sa part na to. Ayan. Tapos kung ano po yung caption na pwedeng ilagay nyo. Kung halimbawa po with breakfast o may promo kayong iba na nakabundle dun sa with add-on, pwede po yun. Pwede nyo po siyang i-caption dito. And then yung rate per hour natin, rate per extra hour, at saka rate per extra guest. Pwede rin nyo pong baguhin dito. But
percentage ng VAT nandito rin po. And then yung senior discount nandito rin po. Ayan. Okay po. Then, ayan. Continue na natin. Balik tayo sa rooms. Ayan. Pwede na check. Tapos po, halimbawa nakapag-check-in na po tayo. Pagpalagay na po natin itong excess na to. I-check out na po natin siya. 4 hours na po yung ano niya, excess. So ganito, automatic siyang mas maganda kung i-extend po pag ganito, yung may lampas na ng 28 minutes po. So i-update na lang natin siya to 12 hours with default na lang po. Ayan. Yun na lang pong may excess na maliit ang i-out ko. Saan ba yun? Yung ito magpo 4 hours pa lang. So yan po. Lagyan na lang tayo ng order. Halimbawa po ay sample is adobo. Isang adobo ang in-order niya kanina. At piatos ay 3. Pero wala mo i-out yung transfer mo. Tapos pwede rin nyo po siyang tulad po nung sinabi nyo rin, print order slip. So may print order slip na po tayo na ito. Ito po siya sa bandang itong button na to. Kaya pag click nyo po siya, ayan. Ito po yung lalabas. Sa totoo po, ito na agad yung lalabas. Hindi, pinalabas ko lang po siya para maging free view. Pero may output po tayo nito na lalabas anytime sa printer. So na ito po siya. So medyo ano lang po siya, tag dito. Parang tabingi po siya do sa tabingi yung pagkaka-print niya dahil po ang printer na ginamit namin ay hindi yung pang-resibo. Ito po yung sa kitchen. Yung pang-resibo po pala naubos na yung ink kaya hindi na po muna na. Yung huli po namin kasing nakuha na nahiram is yung palang medyo mas matagal na dun sa nahiram po namin nung una. Hindi, parang 3 print pa lang po na resibo, ubos na yung ink. 3 print pa lang na resibo yun eh. Ayan po. Nakakapaglabas naman po siya ng ay, order slip pala yun. Ito po pala ang billing. Patingin nga ulit. Nasaan na? Ito po pala yung order slip. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ito automatic. Sa kitchen po ito dapat ano. Ayan nga, palitan ko yung ilaw. Maganda yata yung isa. Ayan. Ito po pala yung order slip na automatic magpiprint sa kitchen. So dito lang siya nagprint kasi nai-set naman po yung default printer ng kitchen. Ayan. Ayan, nai-set naman po yung default printer ng kitchen at saka ng yung sa resibo. So nandito rin po siya sa settings. Ayan, settings na to. Then punta lang po kayo sa others. Ayan. Kung mapapansin nyo po na ito yung mga default printer. So iisa lang siya kasi for testing pa lang naman. Pag may pang kitchen po, alam mo po, iba naman dito. Ayan, iba dyan. Tapos iba rin dito. Ayan po. Kung may pamprint ng reports, pamprint ng receipt, pamprint ng kitchen. Ayan, continue po tayo, continue. So, saan ba tayo? Try po natin mag-check out ng isa. Ito po, alam mo, mag-out na siya. Ayaw na niyang tapusin, 12 minutes. Pag check out po natin, process check out. Ayan. Orderan mo muna na isa. Ay, orderan ko po muna. Sige. Orderan ko po muna pala ng isa. Para makita sa resibo. Kahit piatos lang. Ito po piatos. So, kung hindi pa siya mag-out, pwedeng i-print billing. Ayan. Print billing po na. Ito pala yung print billing. Tapos, 2 copies na po yung lumalabas. Bali, magkaduksong lang. Ayan. Na, ito po yung billing hanggang dito. Ayan, tutupiin ko po para ano. Ayan po. Ayan, meron na po siya nung oras. Yung katulad din po nung sinabi ninyo. Kung sino nag-transact. Tapos para din po siyang resibo. Pero billing statement pa lang po siya. Ayan.
Tapos po, pag i-check out na siya, process checkout, ilagay lang yung number ng invoice, ng invoice number, kung ano yung gagamitin invoice number. Sample natin is 123, 1236. Ayan. So, transact by, kung sino yung nakalagin. Yan po yung nakalagay dyan. Check by. Pag kompleto na po yung list ng employees natin, dito po siya lalabas. Ayan. Pipiliin nyo lang po siya. So, assign for housekeeping. So, ako pa lang din po ang makikita nyo kasi isa pa lang ang naka-input. Then, kung may deduction ang gustong gawin o ibawas dun sa dun sa amount, alam mo, may discountan po kayo na kakilala ni sir or kakilala ni sir. Anytime pwede po mag-discount dito. Ito po ay peso po. So, kaya po siya may peso sign dito. Hindi po siya percentage. So, meron po tayong dalawang payment method po natin. Meron tayong GCash and cash. So, sa GCash, halimbawa po, nagbayad siya through GCash. Nag-scan na siya ng QR natin. Then, i-enter nyo naman po yung reference dito para magtali po kayo dun sa GCash cellphone ninyo at saka dun sa Text ni Gcash na. oh, yes po. Yung text ni GCash na reference. Then, sa cash po muna natin testing. Ang pera niya ay 500. Ayan, may nakikita po tayo dito change. So, yan yung supply. Then, pwede nating i-print preview muna. Titingnan muna natin yung kalalabasan ng resibo. Double check. Then, yan. Post muna. So, yun po, lalabas yung resibo. Pagka nag-checkout tayo, ulitin natin. Process checkout. So, ilagay ang invoice number. Tapos, print preview. So, hindi pa. Kasi wala pa tayong nilagay na cash. 500. Print preview. Ayan. Makikita po natin yung, pati yung order niya. Ito na po yung final. Ayan. Ito po yung model ng resibo natin na pinagbitingan. Yung pinakita nyo po sa amin. Kung makikita nyo po. Ayan. Ulit-ulit. Lagay lang po natin to kasi Discount? May discount? hindi nabanggit ko na kanina yung discount. So pag gusto namang hindi na i-preview, sure na sa mga ginawa, pwede nyo namang i-confirm na yung checkout agad. So pag ni-yes nyo po, patay.